Mapagpalang araw mga kahabi. So pag-uusapan natin ay public advisory mula sa Maritime Police at paalala ng DENR sa ating pag-aalaga ng mga ibon. So mapagpalang araw mga kahabi. Kung bagong viewers po kayo sa channel na ito, pahilingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So nais kong mag-share sa inyo ng public advisory mula sa Maritime Police dahil sa illegal online seller ng wildlife o illegal trafficking ng wildlife species. So ano nga ba yung mga hakbang kung bakit tayo nahuhuli sa pagbebenta ng mga species. So narito po ang advisory ng Maritime Police. So pakinggan po natin. Let's go, let's go! At yung paalala naman ng DENR regarding po sa mga species natin na wala mga papers, kung ano nga ba ang dapat hakbang na gagawin ng mga kahabi natin sa pagpaparehistro ng ibon. So ito po yung mula sa DENR kung bakit naparehistro yung mga species. At yung pagbebenta naman ng mga species ng mga CWR holder. So yun po yung ating pag-uusapan. Yun po yung ating uunawain at pakikinggan mula sa DENR. Let's go, let's go! Ang video ito mga kahabi ay hindi po sa akin. Itong video na to ay sa Maritime Police. So nais ko lamang pong i-share sa inyo awareness para sa ating mga nag-aalaga ng mga ibon. Para magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba yung kahalagahan ng online seller. Yung para hindi tayo matawag na illegal trading of wildlife species. So pakinggan po natin. The taking and online selling of green-cheeked conures and other wildlife are illegal. What law is being violated? Republic Act Number 9147. Wildlife Resources Conservation and Protection Act. The law covers all wildlife, native or exotic, alive or dead. Why is taking wildlife illegal? Because it disrupts ecological balance, causes animal abuse and death, fuels the illegal wildlife trade. Even if considered a pet, possession is illegal without the proper permit. Why is online selling prohibited? Selling through Facebook, online marketplaces, chats, and other online platforms is considered illegal trade when done without a DENR permit. Who issues permits? DENR, Biodiversity Management Bureau, or BMB. Required documents: wildlife registration, permit to sell or transfer, proof that the animal is captive bred. When is there a violation? No DENR permit. Unauthorized online selling. Unregistered birds. Seller is not accredited. What are the penalties under RA 9147? Fines, imprisonment, confiscation of wildlife. Reminders from the Philippine National Police. Pet does not mean legal. Exotic does not mean allowed for sale. Online does not mean safe from the law. Message to the public: protect wildlife. Follow the law. Report illegal wildlife trade. Report to PNP Maritime Group, nearest police station. PNP Anti-Cybercrime Unit for online selling. DENR, Biodiversity Management Bureau, BMB. Ang video ito ay hindi po sa akin. So, ito po ang video na to ay kay Wapa Pets
shoutout po sa inyo, Wapa Pets, Wings and Feathers Aviary. So nais ko lamang pong i-share sa inyo para magkaroon naman tayo ng idea, awareness sa mga bagay-bagay na dapat natin gawin patungkol sa pagpaparehistro sa DNR at sa pagbebenta ng ibon bilang isang CWR. So shoutout po sa inyo, Wapa Pets. So siya po ang nagbahagi ng video ito at nais ko lamang pong i-share sa inyo. So let's go, let's go! May pag-asa bang makuhaan ng papel ang mga existing bird ko? Good day mga kaibon! Ang video ito ay hatid sa inyo ng Wapa Pets. Ito ang tanong ng marami. Paano nga ba natin mapapapilan ang ibon nyo na walang papel? Ito ang senaryo. Kung ang ibon mo ay nahuli lang o wild caught, kung ito ay nabili sa mga pet bazaar, tiyangge, o sa hindi kilalang breeder na walang papel, mga paanak mong ibon na walang papel ang mga magulang o mga ibong na panalunan mo sa pet raffle, ending, o bigay lang ng tropa ngunit wala siyang papel. Sad to say, hindi siya pwedeng i-apply ng CWR dahil wala siyang source. Ngunit may exemption to the rule tayo. Noong 2004, mula October 8 hanggang December 6, 2024, nagbigay ng amnesty ng 60 days si DNR Secretary na ang lahat ng common or non-threatened animals na nasa pangalaga ng isang pribadong individual ay maaaring makuhaan ng papel. At ito ay na-extend pa hanggang March 7, 2005. Ang purpose nila ay to document the actual wildlife in captivity and to protect wildlife captivity from improper keeping. So, ibig sabihin, amnesty ang pag-asa natin para makuhaan ng papel ang ating mga ibon na walang papel. So yun po mga kahabi, amnesty ang kailangan natin. So hintayin natin na magproklama or magbaba ng administrative order ang DNR para sa magbagong amnesty na ilulunsad sa mga maaaring maparehistro natin ang mga alaga nating ibon na walang papel. So yun po, amnesty po ang magiging solusyon nito kahabi. So antabayan na lang natin kung mayroong update ang DNR dahil ito ay naglabas pala noon noong 2000 hanggang 2005. So yun po kaya naparehistro nila ang kanilang mga species. So yun po mga kahabi. So may hope marami tayong natutunan sa pagpapaliwanag ng DNR at maraming pong salamat sa inyo Wapa Pets. So maraming pong salamat. So ano naman yung hakbang natin bilang isang CWR holder? Ano naman yung ating pribileyo sa pagbebenta ng ibon bilang isang CWR holder? So nais kong i-share sa inyo yung video ni Wapa Pets. So shoutout po sa inyo Wapa Pets. Marami pong salamat sa inyong pag-share regarding po sa ganitong mga usapin. So para magkaroon tayo ng awareness at idea, pakinggan po natin. Good day mga kaibon! Pwede ba talagang magbenta ng ibon kapag may CWR ka? Tara, alamin natin. Ang bidyong ito ay hatid sa inyo ng Wapa Pets. Oo, pwede kang magbenta. Pero may rules tayo. Una sa lahat, ang CWR ay patunay lang na legal mong pag-aari ang ibon. Hindi ito automatic na permit para ka magbenta. Ayon sa DOA 2004-62 o mas kilala bilang DENR Administrative Order, ito ay pinapahintulutan kung ang ibon ay common birds or non-CITE. Ito ay paanak ng mga ibon na legal din o rehistrado na may proof na binili sa isang legal din na na ang transaksyon ay irirehistro sa opisina ng DNR office na nasasakupan ng inyong lungsod. At ang transaksyon ay kailangan dokumentado. Meron itong deed of sale na nakanotaryo kasama ang kopya ng latest QBR na may katunayang na-inspect ng isang DNR personnel at ikaw ay quarterly nagre-report. Ngunit ito ay subject to change by region. Bawat DNR regional office may sariling dagdag requirements, specific form, processing fee at interpretasyon ng rules. Kaya ang allowed o hinihingi ng region NCR ay pwedeng iba sa region C at 4A.
So, hope mayroon tayong mga idea at na-aware tayo sa public advisory ng Maritime Police at ang paalala ng DNR regarding po sa pagpaparehistro ng mga ibon at ang pagbebenta bilang isang CWR holder. Maraming pong salamat. At kung nagustuhan to mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta, ang mga silent viewers dyan, mga patuloy na nag-subscribe. Maraming pong salamat. Kung mag-subscribe po kayo sa YouTube channel, ay ito po ay 100% free po. So wala po kayong babayaran dito. I-click nyo lang po yung subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na ating i-upload. At nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Edwin Espirito, shoutout po sa inyo kahabi. Si Kahabi Jaiho, shoutout po. Si Angelo Nathaniel Rojas, shoutout po kahabi. Si Joel Sakibal, shoutout po. Si Q3E Wild Animal Racing, shoutout po sa inyo. At si Mael Aviary, shoutout po kahabi. Si Jojo Payot, shoutout po boy, shoutout sa iyo. At si Kahabi Bernard Ventura Stanislaw, shoutout po. Si Wins Gerald Maramba Musa, shoutout po. At last but not least, si Angelo Ortega. Maraming po salamat sa inyong suporta. Shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna mga kahabi. Maraming po salamat. Hope meron tayong mga natutunan sa advisory ng Maritime Police sa pagkuha ng papel sa DNR. So need natin ang amnesty at yung prebelio bilang isang CWR holder. Maraming po salamat sa inyo. Mapaganda ang buhay pag may kaalaman sa pag-aalaga sa mga species na ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.